gabayan niya po tayo, no? Kaya napakapalad natin, no? Dahil mayroong unseen supreme being na tutulong sa atin. So, pag tingnan natin, no, yung 'di ba yung mga angels, mayroon tayong guardian angels na gagabay sa atin. So, yan, no? So, pagkatapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. So, ang katapatan ay napakahalaga tapat at tiwala. No? So, yan, no? So, dito mga kaibigan, so halimbawa kakain tayo sa mga kung saan man kainan. So, tayo nagtitiwala, tayo nagtatrust sa nagtitinda sa atin na malinis ang kanilang ginagawang pagkain na ibinta para sa atin. No? So, yun ang hindi natin nakikita, no? Yung proseso, no? Kasi pag sa bahay, 'di ba, yung mami magluto, grabe napakasila, no? Inaamoy-amoy pa 'yan, no? 'Di ba, isda, isda. Linisan yung isda, so lahat na proseso ay gagawin, tapos amoy-amoyin pa, tapos maghugas ng pinggan si mami, maghugas ng kutsara. Alam mo, inaamoy-amoy pa, no? So ibig sabihin na sigurado. So pag kumain tayo sa labas, tayo nagtitiwala na ang mga nagpe-prepare, yun ay tapat sa kanilang gawain na malinis at maayos na ibibenta sa atin. So yun ang pananampalataya, mga kapatid. Dito sa Hebrews 11:1, pag hindi po ako nagkamali, mga kaibigan, faith is believing to the things which you have not yet seen. So ibig sabihin na naniwala tayo po hindi pa natin nakikita. So yan, mga kaibigan, no, yung verse 2, pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan, lingkod mo iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. No? So yan, mga kaibigan, no? So ibig sabihin, so sa ating pananalita kasi, no, kasi mayroong tinatawag na malalaman daw po natin ang puno sa magitan ng bunga. No? So ibig sabihin yung sa atin naman malalaman kung ano yung ating damdamin sa magitan ng mga sinasabi natin. So halimbawa kulang yung ating budget, sabihin po natin, so kulang ang aking budget, subalit mayroon akong Panginoon na mag-provide. Ayan. So halimbawa may sakit tayo, no? Sabihin natin, ako ay may sakit, subalit hindi ako mag-worry, hindi ako magulumihanan, hindi ako ma-stress dahil mayroon akong Diyos na tinatawag na Jehovah Rapha, na ibig sabihin siya ay dakilang manggagamot. So paano ka mag-worry ngayon dahil si Lord ang iyong dakilang manggagamot, no? Na ang alam ng mga ating mga medical experts ay yung hindi nila alam ng ating Panginoon. Kasi siya ang gumawa sa atin, no? 'Di ba, mayroong yung isa sa mga story na doon sa US nangyari na mayroong isang tao, no? So nasira yung kanyang sasakyan, tumabi siya, inayos, no? Siyempre binutingting niya, troubleshoot niya. Subalit ang tagal niya hindi umandar. Ngayon po ay may dumaan ngayon, nag-stop ngayon. Tapos, siyempre, English yung kanina. Siguro sabihin na, anong nangyari? What happened? Tapos ganito, no? So, pinabuksan ng tao na yun. No? Tapos sabi niya, pinihit niya lang konti. Sabi niya, start mo na. Nag-start ngayon ang sasakyan. Tapos tanong siya, sabi niya, Sir, kanina pa ako nagbutingting nitong aking, kanina pa ako nag-troubleshoot, subalit hindi ko napaandar. Anong sikreto mo? Bakit na napaandar mo kaagad? Tapos sabi niya, Sir, ako si Mr. Ford, ang creator ng Ford. Yan, grabe, no? Kaya ganoon din si Lord, mga kaibigan, no? So siya ang nag-create sa atin, tayo ay obra maestra niya, tayo ang kanyang pinaka-the best na nilikha, no? Kaya isang pindot niya lang, yan, di ba? Gagaling tayo. So yan. So kaya, mga kaibigan, no need to worry pag anuman, no?
Kasi sa lahat ng mga ma-encounter nating problem sa ating buhay, nandyan na nakasulat na. So, ibig sabihin na mas maganda mga kaibigan, it is advantage o advantageous pag tayo ay palaging magbabasa ng kanyang salita. So, di ba napakaganda pag yun po ang gagawin natin mga kaibigan. So, before sleeping, 5 minutes reading, oral na, kung pwede na, halimbawa, 5 translation. So, halimbawa, English, Filipino, Ilocano, Espanyol, Cebuano, Hiligaynon, o kung ano pa man, na mga lingwahe na gusto natin. So, yan mga kaibigan. So, kasi pag lalo nating pag-aralan ang wonderful words of life, marami tayong makikita na hindi pa natin nakita. Na yung guide ng Holy Spirit na kung ano yung pinakamaganda po natin gagawin. So, yan po mga kaibigan. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin, tugunin mo Yahweh ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Pagkatapat sa iyo, buhay ko'y ingatan, lingkod mo iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Dito sa verse 10, ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. So dito mga kaibigan, tayong mga Pilipino ay prayerful talaga, So, bago tayo kumain, tayo ay nagpe-pray, So, tayong mga Pilipino, mayroong tinatawag na midnight snack pa, breakfast, snacks sa umaga, alas 10, tapos lunch, tapos snacks sa hapon, 3 o'clock, tapos dinner, 6 o'clock, tapos mayroon pa tayong midnight snacks. So, ibig sabihin na 6 yan, 6 na, Tapos pag gising natin, 7. Tapos bago tayo matulog, 8. Bago tayo umalis pupunta sa ating trabaho, 1 naman. So ibig sabihin na 9 na. Tapos 10 pagdating sa opisina, nag-pray. Kasi alam mo kaibigan, sa mga pumapasok, napakaganda na before we start our work, or whatever assigned task to us, dapat may prayer. Kahit na kung busy ka man, sa isip ang prayer. Para lalong maging maayos. So, i-pray na lahat ay magiging maayos, makagawa tayo ng ating task, whatever assigned task to us, magawa po natin. So, di ba napakaganda pa ganon? So, yan. So, yan sa number 3, sa verse 3. 4 na po tayo. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluway tumatawag. So, dito ang mayroong dalawang term, dalawang words na happiness at saka joy. So, dito yung happiness, sabi ng iba, ito po ay makukuha natin sa mundo. Halimbawa, ako ay humingi ng favor sa aking kaibigan at pinigyan ako, yun ay happiness. Pero yung joy daw, yung parang happiness na hindi mo pwede paliwanag, So, yan daw po ang joy, So, ibig sabihin mas higher, So, mas spiritual, So, yan. So, Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluway tumatawag, Pagkat sa iyo kaluluway tumatawag. So, magandang ma-arrangement ang mga words, So, dito ngayon sa 5, mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay manatili. So, ang tanong po rito mga kaibigan, paano manatili sa atin ang pag-ibig ng Diyos? So, nang una, mapagpatawad. Dumadalangin, prayer at saka nagsisisi. So, prayer at saka repentance. Pag sinabi natin prayer, tayo nanalangin, repentance, tayo ay nagsisisi. So mga kaibigan, ang pinakamatapang na tao ay ang